Ay magsitayuan. Ito po. Hilingin po natin ang ating mga song leader, Sister Ruth and Sister Ayana, para samahan po kami dito sa harapan. At nang tayo po ay magsimula ng magpaawit. Agad kami. Kuya, hindi kasi namin memorize. Copy ba? Isang mic lang gagawin. Okay na, game. So magandang hapon sa lahat. Pasisimulan po natin ang ating... Hindi ako sanay na may mic. Ikaw na lang mag-mic. So magandang hapon po sa lahat. Tayo po ay Wait lang. So magandang hapon po ulit. Tayo magsisimula Sa ating... magkakantahan po muna bago tayo mag-fellowship. So, Ano natin kanta? ang una po natin kakantahin is Galatians 2:20. Baba nga tayo, hindi ko makita. Uy, ito nung ote. Hindi ko alam lyrics. Ayun. Okay. 1, 2, 3, go. I am Crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ living in me. and the life which I know live in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Parang naman hindi masaya yung YP. Ulitin pa natin ng isa. Dapat masigla. So, game. So, let's 1, 2, 3. So, I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ living in me. And the life which I know in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, ang gagaling nyo naman. So, ayan, ang pangalawang kanta natin is I'm Blessed. So, I'm blessed. So, lahat naman tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Hindi siya nagkulang sa atin. So, dapat maging blessing tayo. Maging blessed din tayo sa ating sarili. So, let's sing. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to have a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever. Ikaw pumili And you ask Him to ask me. Chris Ann. Anong gagawin ko? Hello po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nandito po tayong lahat at wala pa. At makakapagpakinig na naman tayo ng bagong salita ng Diyos. So, yun po. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Blessed that I know that I am, just Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, life. I'm blessed 'cause He walks with me And He leads me wherever I go. And He's not happy to ask me. Kuya Francis! Ayan, I'm blessed, ay wala pa pala. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil tayo po ay nakatawid ng panibagong isang linggo. At tayo po ay haharap muli sa isang panibagong linggo. At tayo po ay magsiupo na. Ay, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil salamat po. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause He
always walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me, how are you, Shari? Ay, Shari! Sorry talaga. Tayo. Hindi ako yon. Hindi ako yon. Ano yun ang tanong? How are you? I'm fine. Joke. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandito ako ngayon. Huy! Yun lang. I'm blessed. I'm blessed. Sa last two na po. And I know that I am, cause Jesus took control of my life. Ano ba? I'm blessed. And I know that I am, because He promised to me love you life. I'm blessed, cause He walks with me, and He leads me with prayer. Atin to ask me. How are you, Kuya Aaron? How are you? Ay, hindi. Salamat po sa Panginoon kasi nakatawid tayo ng isang hapon. Magagabi pa lang kasi, di ba? So, magandang umaga. Maraming salamat sa Panginoon kasi na-bless tayo ng salita ng Diyos at higit sa lahat. Andito kayo ngayon. Yay! So, I'm blessed. So, thank you. Yun na po. Okay, sa dami natin ngayon, marami tayo may pagpapasalamat. Kaya naman, ating hilingin, Brother Roden, nandiyan ka pa ba? Para pasimulan tayo sa ating icebreaker. Ayan, hilingin natin si Brother Roden. Ayan, hintayin natin. Brother Roden, nandiyan ka ba? Igalaw mo ang baso. Ayan. Palakpakan naman kay Brother Roden. Ayan, Brother Rodet. Hello! So ayan. Ayan, 'di ba kanina nakita natin si Yana saka si Ruth. So first time ko sila nakita, ang galing, 'di ba? Kahit alam mo yung kahit alam mo yung kinakabahan pero andun pa rin yung confidencing, di joke. Ayan. So pwede ba kayong tumayo? Request ko po sa inyo na tumayo kayo lahat. Then, get your bag. Get your bag and circle kayo lahat. Circle. Yes. Hindi po square. Circle. Hindi, kayo lahat. So, doon tayo sa likod. Ayan. So, I will give you time para kunin kung ano yung laman ng bag nyo. Lahat. Ayan. Pwedeng sa labas kung ano yung makikita nyo, pwede nyo pong kunin yan, tapos dalhin nyo po. Bitbitin nyo. Ayan. Lahat. Lahat po wala po, pwede nyo pong tanggalin yung laman, tapos bitbitin nyo lahat. Basta, sige, circle. Let's form a circle. Ayan. Ano ba yan? Walang bit-bit na bag? Guys, hindi nyo po naintindihan yung circle? Bilog. Bilog. Ano ba yan? Bilog kasi. Ayan. Tapos, ganito kayo. Arm side wide. Wide. Ayan, lahat. Sige, isa pa. Sige, di pa. Ayan, di pa. Gusto ko po bilog hindi oblong. Sino po yung nasa audio? Sige. Paki-play ang music na Bata Man. Ayan. Okay, bit-bit yun na ba yung bag nyo? Ayan, tapos kunin nyo yung laman. Para mabilis tayo. Kunin nyo yung laman. Gusto ko yung marami, hindi lang yung isa. Gusto ko marami. Pwede to, kanino ba to?
Joy, sumali ka. Ay. Bunutin mo lang yung saksakan. Okay na yun. Okay, handa na ba ang lahat? Si Aaron mamaya sa preaching. Okay. Gusto ko yung may bit-bit. Ayaw ko yung walang bit-bit. Ayan. So, ang pangalan ng ating laro ngayong gabi ay Let's Carry On. Okay? Okay. So, meron akong music na ipape-play, yung Bata Man. Habang nagpi-play yung music ay maglalakad kayo. Maglalakad kayo paikot. Okay? Paikot. Tapos, habang kayo naglalakad, ibibigay nyo ang isang item sa unahan nyo kapag nag-stop ang music. Okay? Kapag nag-stop ang music. Okay, bantayan nyo ha. Dapat walang mahuhulog. So, meron tayo dito 5 winners na mangyayari. Wala. Wala sa YouTube. Ano na lang. Kantahin na lang natin. Hindi eh. Kasi magsa-stop yung music eh. Meron yata yan sa YouTube. The Bible stands na lang. The Bible stand. Kahit gaano man yan kalaki, bitbitin nyo. Okay? Ayan, pwede upuan. Pero 2 upuan lang ang mangyayari. Pwedeng sapatos, pwedeng medyas, pero mabango ha. Okay. Okay na ba yung music natin? Ay, joke. Antayin natin yung music. Kapag sinabi kong stop yung music ha. Tapos ibibigay ang item sa inyong unahan. Tapos yung nabibigyan nyo, huwag nyong iilaglag kasi pag nalaglag yan, out na kaagad kayo. So meron tayo ditong 5 winners. Then meron din po tayong pa-prize dito. Ayan. Kapag sino yung hindi mahulugan ng item. Pwede namang piso, pero kapag yan nabigay na sa winners, hindi mo nakukunin. Di joke. Ayan, from the start, bro. Ay, bro. From the start. Okay, ready na ba ang lahat? Ayan, handang-handa na. Okay. Saan na po yung bilog? Naghugis itlog na tayo dito. Pag ganon. Pwedeng clockwise. Ano yung ikot na clockwise? Okay, mga bata. Okay, clockwise tayo. Clockwise. Okay, ready? Pag ganon. Okay, ready? Set! Go! Ay, maglalakad kayo. Pag ganon. At sa aeroplano ay sumakay Ako'y kawali ng Diyos. Yes, sir! Ako'y kawali ng Diyos. Yes, sir! Ako'y kawali Di pa. ng Diyos. Bro, ikaw na mag-decide kung isa-stop yung music. Upang tanggaping kawal o mga bayo. Hop! Stop! Ayan. Sige lang. Isa pa. 1, 2, 3, go! Ikot. Ibibigay po yung dala nyo, ha? Ako'y kawal din ng Diyos. Yes, sir! Ako'y kawal din ng Diyos. Ay, kunin nyo yan. Ako'y kawal din ng Diyos. Yes, sir! Okay, stop. Ay, ba't mo nilagay? Out ka na. Ibigay mo, wag mo iwala yan. Ibigay mo doon sa unahan mo. Pati cellphone, ibigay mo. Hindi joke. Okay, isa pa. 1, 2, 3, go! Sabi ko 2 upuan lang, ba't 6 na yan? Uy, mabigat sa babae yan. Bawasan. Wait lang, stop muna. Maluso po ha. 2 upuan lang. Mabigat kasi sa babae. Okay, ikot. Lakihan yung ikot. Lakihan.
Ay, wait lang. Upang tanggaping kawal. Oh, ikot. Oh, atras, atras. Kabayuman, bida sa kabanalan at sa Aeroplano ay sasakay ako. Oh, stop. ay Okay. Ano ba yan? Di ba sabi ko dalawa lang? Bukasan yan, bukasan. Yes, sir! Ako'y kawal din. Okay, isa doon, isa dito. Wait lang, wait lang. Natagal tayo kasi hindi kayo sumusunod. Bukasan mo pa isa yan. Oh, isang di payong layo. Ba't ganyan kaliit? Paliit ng paliit. Guys, kunin nyo kung ibibigay nila. Hindi kayo sumusunod O, isa pa. Taman upang O, ikot. tanggaping kawal o mga bayuman, bida sa barilan at sa eroplano ay sumakay ako'y kawali ng Diyos. Yes, sir! Okay. Up, stop. Okay. So wala, isa pa lang natanggal sa atin. O, bilisan nyo ha, ikot. 1, 2, 3, go! Ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir! Ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir! Bata Layo, layo. upang Up. Okay. tanggaping kawal. Wait lang, bro, wait lang. Ganito gawin natin. Kawani ng Stop mo muna. Okay. Kapag sino ang makahawak nito kapag nag-stop yung music, natanggalin natin. Tanggalin natin. Okay? Sige, atras, atras. Huwag itapon ha. Pero kasama pa din yung ibang item. Okay? Okay, 1, 2, 3, go! Diyos. Yes, sir! Bata man upang tanggapin kawal o mga Layo, layo. bayuman, bida sa barilan at Okay. Tanggal na si Graciel. Isa pa. sa eroplano ay sumakay ako'y kawani ng Walang Diyos. mag-uusap. Yes, sir! Layo, layo. Ako'y kawani ng Diyos. Okay. Si Brother JM. Brother JM, tanggal. Huwag sirain, huwag itapon. Layo, layo. Layo, layo. 5 winners lang tayo dito. Yes, sir! Sige, Ako'y ikot. kawani ng Diyos. Yes, sir! Bata Layo, layo. upang tanggaping kawal, ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir! Okay, Francis. Francis. Ibigay mo na yung ibang bigay mo na yung gamit doon sa iba. Ibigay na dali. Pakibilisan. Para makakuha tayo ng 5 na winners. Iwan mo lang yung isa. Okay na to. Sige, sama mo na. Okay. 1, 2, 3, go! Ikot. Layo, layo. Yes, sir! Ako'y kawani Okay, may nahulog ng na. Diyos. Yes, sir! Okay, tanggal. Pero bigay mo ito sa kanila. Ako'y kawani ng Diyos. Bigay mo sa kanila yung mga gamit. Kung sino ang makabuhat ng maraming gamit, lahat ng yan, siya yung pinaka-grand finale. Siya yung nanalo. Tanggalin mo na yung upuan. Kunin mo na yung iba. Para hindi masyadong mapapagod tayo dito. Explain ko sa inyo mamaya kung ano yung mangyayari dito. Okay? Nabuhat na ba ang lahat? Okay. Dapat mag-iisip. Okay, 1, 2, 3, go! Layo, layo! Tanggaping kawal, Layo, layo. o mga bayan, Layo. bida sa barilan, Layo, layo. at sa Paliit ng paliit eh. eroplano Kaya tayo pasikip na sikip. Edison, ikaw na. ay sumakay. Edison, alis ka na muna. Kaya dapat ang likod bantayan kasi ipapasa sa'yo yung yung gamit. Okay, 1, 2, 3, go! Kawani ng Diyos. Yes, sir! Ako'y kawani ng
Tanggal. Sorry. Yes, sir. Okay, tanggalin mo na to. Ako'y kawani Sige, go. Ikot. ng 1, 2, 3, Diyos. go. Yes, Ikot, sir. layo-layo. Pataman upang tanggaping kawal. Ako'y kawani ng Diyos. Sorry, Yes, mali yung sir. lyrics ko. Pataman upang Okay. Okay, isa pa. Bantayan natin kapag may nahulugan dito, yun yung aalisin natin. Isa pa. tanggaping kawal. O Ikot, mga ikot. bayuhan, bida sa barilan at sa eroplan. Up. Diana, alis ka na. Wala pa tayong 5 winners. Malapit na, malapit. Ano to? Coffee jelly. Ano ay sumakay, ako'y Layo-layo kawani kasi. ng Kaya kayo Diyos. nahulugan ng Yes, item sir. kasi masikip. Ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir. Ayun. Ako'y So nahulog na. kawani ng Si Raymart. Diyos. Yes, sir. Alis si Raymart. Upang tanggaping kawal, ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir. Bilis. Okay, isa pa. O, isa pang ikot, dali. Malapit na. 2, 4, 6, 8, 10. Diyos. O, 9 na lang. sir. Ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir. Ako'y kawani ng Diyos. Ayan, may nahulog yes, na. Sir. Pataman Okay, Zia. Sorry. Huwag upang magalit. tanggaping Laro lang to. kawal, ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir. Bataman upang tanggaping kawal, o mga bayuman. Okay. Saan mo dadalhin yan? Root. Ikot kayo, ikot. Bida sa barilan Ikot pa, at sa dapat malaking ikot. Pag eroplano nahulog yung aqua flash, ay basag. sumakay, ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir. Ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir. Ako'y kawani ng Diyos. Ayaw tanggapin. Sige, labas ka na. Ano to, itak? O mga bayuman, bida sa barilan at sa eroplano ay sumakay, ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir! Ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir! Ako'y Okay. Si tanggal ka muna. O, ilan na? kawani ng Diyos. Sige, isa na Yes, lang sa sir. 5. Isang ikot na lang sa 5. Upang tanggaping kawal, ako'y kawani Ikot? Ano ba ng yan? Diyos. Yes, sir. Bataman upang tanggaping kawal, o mga bayuman, bidas. Okay, Brother Jason, out. Kukuha tayo ng isa na yun yung pinaka-panalo. O isang panalo. Kung kayanin niya lahat. Eroplano ay sumakay, ako'y kawani Sino ba natira? ng Diyos. Sino yes, natira? Sir. Sino natira? Ako'y Tatlo kayo? kawani ng 4? Diyos. Okay. Yes, sir. Ako'y Hindi kasi may kawani explanation ng to. Okay, Diyos. go. Yes, Ikot. sir. Bataman upang tanggaping kawal, ako'y kawani ng Diyos. Yes, sir. Okay. Mga bayuman, Sinel at tanggal. bidas. 3 na lang. Hindi, joke, okay na. Sige na nga lang. Pagbigyan na. Okay? Thank you, guys. So, ganito po yung Upo na. So, nag-enjoy bang lahat? Ayan. So, alam mo guys, upo na. Wala nakikinig eh. Kaya tayo tumatagal. Ba't may itak? So ito yon. So kung napapansin nyo yung laro,
yung mga gamit doon na yung dala-dala natin, yun yung nag-represent as a problem natin sa buhay. Okay? So, hindi natin kayanin yung mag-isa. So, kailangan natin may pagpasahan. So, para pagtulungan, para makayanan natin yung mga problema na dumadating sa buhay natin. Ayan. So, ang nagwagi, yun yung tao na kahit gaano man kalaki o gaano man karami yung nabitbit niya, ay kayanin niya pa rin na i-handle at hindi mahulog yung bagay na yon. So, ganun din siya ingat sa sarili niya when it comes sa mga problema na dumadating sa buhay nila. Kahit man nasabihin natin na feeling nila depressed na sila, wala na silang pag-asa, wala na silang sabihin natin na hopeless, ganon. So, pero andun pa din yung kaya nila i-handle yung sarili nila kasi nagtitiwala sila sa Panginoon. Kung baga tayo, nagtitiwala tayo sa reward na makukuha natin. Naintindihan nyo? Ha? So, yung mga natanggal, sabihin natin na matured sila pero hindi pa nila kaya i-handle yung mga problema na yon. Yon. So, yung tumawa, yun yung mga tao na judger. Yan yung mga, alam nila nabibigatan na yung mga kasama nila, nabibigatan na yung mga kaibigan nila. Pero sabi nga yung totoong kaibigan ay talagang tatawanan ka muna bago ka tutulungan. So, mali yun. Okay. So, ganon. So, ang nanalo ay taas kamay. Si Brother Aaron, si Jeno, saka si Sinel. So, tingnan nyo naman guys, di ba yung mga leaders natin? Ayan. So, yung mga leaders natin, tingnan nyo naman kung gaano sila ka-strong. Ayan, kasi tumitingin sila sa reward. Hindi, joke. Ingatan mo tong bagay na to kasi may reward ako makukuha. Ganon. So, growth mindset. No? Natin yun. Yun lagi isipin natin, guys, na kung naisip natin, kung naalala natin, kung nakikita natin na meron, hoy, makinig! Di joke lang. Joke lang. Okay, so kung nga, titingnan natin na kung meron tayong mga kaibigan, young people na nabibigatan, wag natin tawanan. Tulungan natin. Okay? Ayan, tulungan natin kung ano yung mga kabigatan na pinapasan nila, tulungan natin. Huwag natin silang tawanan. Okay? So, ang Panginoon po ang magpala sa inyo, ang Panginoon po ang mag-bless sa inyo sa mga effort nyo sa kaibigan nyo. Hindi lang sa mga kaibigan, so, syempre sa mga leaders natin kasi hindi lahat ng oras ay physically strong sila. Ganyan. So, tulungan natin sila, magtulungan lang tayo dito. So, yun lang ma-share ko sa inyo ngayong hapon. Sana nag-enjoy kayo sa laro natin. So, parang 1 month ko siya pinagandaan. Ayan, kasi papalaro ko pa sana yun sa YA. Pero, yan, next mag-iisip na naman ako ng palaro. Kasi ako na naman magpapalaro sa kanila. Wow. So, yun, thank you po sa inyong lahat sa cooperation po ninyo. At sino na po yung next? Ayan. Amen, Brother Roden. Ngayon ay dadako na tayo sa pinakamahalagang parte ng ating fellowship. Kilala niyo ba yung ating guest speaker? Sir, pasok nga po. Nagtinginan sa likod So, simple lang naman ito itong ating tagapagsalita. May lahi ito Half Portuguese, tsaka half German. In short, pogi. Yan. So, amin iniimbitahan sa harapan ang ating preacher from Christ Baptist Church, Brother Aaron Serna. Hello. Ayan. Magandang gabi po. Habang nagkakainan ng lahat, hello. Hello, ako po si Aaron, Brother Aaron. Sa mga di po nakakakilala sa akin, nagtrabaho po ako dating gwardiya. Yes, dati po akong gwardiya, na-promote, naging police. In short, guwapo. Mga matatalino lang po nakakaget sa akin. So, let's open our Bible po. Punta na agad tayo para mabilis. So, tayo po tayong lahat. Okay, buksan po natin ang ating Bibles sa Psalm chapter 1, verse 1. Basahin po natin ang sabay, Psalm chapter 1, verse 1.
Magsabi nga po ng malakas na amen kung nandyan na kayo. Ay, wala pa. Malakas nga po na amen kung nandyan na kayo. Yan. O, sabay-sabay po nating basahin Psalm chapter 1 verse 1 and 2. Ready, begin. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Ang na-assign pong topic sa akin ngayong araw ay how to grow your relationship to the Lord. How to grow your relationship to the Lord. Let's pray po. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito. Marami pong salamat sa buhay, sa kalakasang inyong patuloy na binibigay. Maraming salamat sa privilege na makapagsalita sa unahan. Hindi po namin deserve, hindi ko po deserve na makapunta po dito, makapag-preach. Ngunit salamat po dahil pinagkatiwalaan po at higit sa lahat, ang iyong biyaya po ay sagana. Lord, we pray po na kayo po ang manguna. Hide me behind this pulpit, Panginoon, at kayo po ang mangusap. Patawarin kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ayan. Ilang preaching ko na ba to? Pangalawa pa lang ata na may pulpito. Kasi yung una is literary arts. Yun pa lang yung pangalawa kong preaching. So, alam naman natin, mga kaibigan ko, di ba? Na-tackle na natackle ng 4 groups yung about growth. Kung ano yung growth mindset. Di ba? Alam na natin kung ano yung grow. Ano yung growth. Ano yung benefits ng growing. Ano yung detriments ng growing. At bakit natin kailangan lumago. Eto, alam ko may pa-price dito yung group 1, tama ba? Ayan. Ngayon naman dadako tayo sa how to grow our relationship to the Lord. Next slide po. Ayan. Sino po ang makakapag-define ng kung ano ibig sabihin ng relasyon or what is relationship? Sige nga. Pwede kayo magtaas ng may prize daw yan. Edison? Ay. Ayan, yan. Sige, walang mali or tamang sagot. Ano po? Communication. Wow, communication. Brother Junias. Sige po, sino ba? Sino ba po? Ibig sabihin ng relationship. What is relationship? Ayan. Sige, sabihin nyo lang po kung anong inyong gustong sagot. Commitment. Wow! Coming from Edison. Tama. Joy. Trust. O yun. Loyalty. O ba, grabe. Ano ba? Last tayo. Kuya Maps. Yun! Having mutual understanding. Diba? 5 yan ha. Ano yung una? Sabi ni Brother Junias? Communication. Commitment. Ang sabi ni Joy? Trust. Loyalty. Mutual understanding. Diba? Basta usapang relasyon, malakas tayo. Ayun, may pumutok. Okay. So, let us define. Ano ba yung relationship? What is relationship? Next po tayo. Yan. The state of being related or interrelated. Ibig sabihin, ang relasyon pala ay dalawang tao or isang tao or maraming bagay na meron kayong related. Related kayo sa isa't isa. Kumbaga, for example, lahat tayo Kristiyano. Bakit tayo nagkaroon ng relationship? Dahil tayo ay ligtas. Liligtas tayo ng Panginoong Hesus. Tayo ay tinawag na Kristiyano. Bakit ang mga basketball player tinawag na basketball players? Dahil sila ay nagbabasketball. Sama-sama silang nagbabasketball. And that is relationship. Yun yung relationship. The relation connecting or binding participants in a relationship. Ibig sabihin, nang dahil sa isang goal, nang dahil sa isang mithiin, nagkasundo tayo para magkaroon ng relationship. Next slide tayo. Ngayon, ano ba yung relasyon natin sa Panginoon? What is our relationship to God? Unang-una, sabi ng Romans chapter 3 verse 23, we are apart from God. Tandaan nyo po, nung tayo hindi pa mga ligtas, malayo tayo sa Panginoon. Ayan, nakita po natin yung picture. Yan po yung picture natin. Yan po yung image. Dahil ng kasalanan,
Dahil ng kasalanan ng mga nagawa natin, malayo tayo sa Panginoon. It starts from the disobedience of Adam. Diba? The first man who sinned. Bakit nga ba si Adam yung sinabing unang taong nagkasala? Pwede namang si Eva. Diba? Sino ba yung binigyan ng utos? If we look at the Genesis chapter 3. Sino yung binigyan ng utos? Sino ang binigyan ng utos? Si Adan. Diba? Ang sabi ng Panginoon kay Adan, pwede mong kainin lahat. Huwag mo lang kakainin yung puno na nasa gitna. Sino yung tinukso ng serpent, tas kinain niya? Si Eva. Ngayon, si Eva, binigay pa kay Adan. Di ba? Binigay niya pa kay Adan. Oh, Han, kainin mo nga. Masarap daw eh. Han, masarap. Diba? Kinain naman ni Adan. At doon nagkasala ang tao. Sabi ng Romans 5:12, as by one man's sin entered upon the world. Big sabihin, nang dahil sa isang nagkasala, namana natin yung kasalanan. At doon na tuluyang na-separate ang tao sa Panginoon. Tandaan niyo po yan ha. We are Christian, pero dati hindi tayo ligtas, malayo tayo sa Panginoon. At hindi lang tayo malayo sa Panginoon. Sabi ng next natin, we cannot please God. Sabi ng Isaiah, punta po tayo sa Isaiah, chapter 64. Yan, chapter 64. Okay? Isaiah chapter 64, verse 5 and 6. Sabi doon, dito na lang tayo sa mali pala tong ko Pero ang context, we cannot please God. Lahat ng mabuti nating ginagawa ay basahan lamang, maruming basahan sa Panginoon. Verse 6, tama? Verse 6, 64:6. Ayun, but we are all, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Wala tayong mapagmamalaki sa Panginoon. Ginagawa natin? Wala. We cannot please God. Apart pa tayo sa Kanya. Hindi na natin siya napi-please, malayo pa tayo sa Kanya. Separated. At tayo pa ay hinatulan niya. May hatol tayo. Sabi ng John 3:18. Punta po tayo sa John chapter 3 verse 18. Kasi ang John 3:16, for God so loved. Ng John 3:18, he that believeth on Him is not condemned. Dati tayo, hindi tayo mananampalataya eh. Hindi tayo naniniwala sa Kanya. Diyos, gusto ko na lang gawin yung kung ano yung mga gusto ko. We are condemned. Hinatulan tayo ng Panginoon sa impyerno. Yun yung kabayaran ng kasalanan. At yun yung relasyon natin sa Panginoon. Ganon tayo. Yun yung relasyon natin sa Panginoon. Pero after we got saved, nung tayo ay naligtas, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na lumakad papunta sa Kanya. Dati, ito ang kasalanan. Tayo to, naglalakad tayo. Kasi ang gusto natin, kung ano yung tama sa paningin natin, ginagawa natin. Kahit mali, basta tama sa paningin ko, gagawin ko. Nakaharap tayo sa kasalanan. Pero nung naligtas tayo, ang Panginoon, tinalikuran na natin to. Yun yung repentance and faith. Ayan ha. Tapos na po yung debate. So, pwede ko na incorporate. So, yan. Ang Panginoon nasa harap na natin. Tinawag na tayong Kristiyano. Ang first step ng paglilingkod ay baptism. Pagpapakita na ikaw talaga ay nananampalataya. Pero hindi yun hindi yun mabuting gawa. Diba? It's your expression of faith. Diba? Diba? Ang first step ng pagsunod ay baptism. Ngayon, lahat naman tayo dito ngayon ay nabaptize na. Ngayon, tayo na ay bumubuo ng relasyon sa Panginoon. So, doon tayo pupunta sa ating topic. Sige po, next slide. How to grow our relationship to the Lord. Paano ba natin mapapalago ang relasyon natin sa Panginoon? So, punta tayo sa ating text verse, Psalm 1, verse 1. Okay? Pwede bang sige, ako na lang muna magbabasa. Tapos, puntahan nyo na po yung Galatians chapter 5 verse 19 at ang magbabasa ay si Brother Sian.
Ito, welcome natin si Brother Sian. Newly YP. Yan, si Brother Sian. Okay, sabi ng Psalm 1, verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ang una nating point, paano natin mapapalago ang ating relasyon sa Panginoon? Fleeing from ungodly things. Ibig sabihin ng flee, layuan, takasan, alisan, di ba? Pigilan. Yan ang ibig sabihin ng flee. Ngayon, ano ba yung mga bagay na ungodly? Puntahan natin yung Galatians 5. Sige nga, Brother Sian, pakibasa. Yun. Lasciviousness. Yun. Thank you, Brother Sian, sa iyong pagbabasa. Di ba? Yun yung mga ungodly things. Dati ginagawa natin yun eh. Di ba? We idolize. Di ba? May lust sa puso natin. Di ba? Yun yung mga ungodly things. Nung bata nga ako eh. Di ba? Mainitin yung ulo ko. Di ba? Alam na mga kapatid ko yan, kapag may nakita akong mali, alam nila Jawes yan, tsaka kano. Lagi pa nga kami magkaaway niyan eh. Di ba? Ungodly things. Sino ditong natutong mangupit? Sino nangungupit dito nung dati pa? Dati pa. Ayan. Hanggang ngayon. Ayan. Di ba? Naranasan nating lahat mangupit. Ungodly things. Sino dito ang may karelasyon? Dati. Ayan. Tingnan nyo yung taas. Diba? Matataas pa yung kamay. Sige, baba. Sa unbeliever. Okay, namin natin. Unbeliever. Unbelievers. Sir Mong? Ungodly things. Ngayon, tandaan niyo po, tayo ay Kristiyano na. Layuan na natin yon. Inalis na nga tayo dun eh. Di ba? Tandaan po natin, nung Kristiyano tayo, ito yung lupa ng kasalanan. Nakakabit tayo dun. Binunot tayo ng Panginoon. Niligtas niya tayo para itanim naman dun sa vineyard niya. Tapos ikaw gusto mo pa rin magpatanim sa mundo? Gagawin mo pa rin kung ano yung mga ginagawa ng mundo? Paano tayo lalago? Diba? Hindi po ako galit. Okay? Wala po akong binabagay. That is the truth. Sabi nga ni Ben Shapiro, facts don't care about your feelings. Diba? Ito ang katotohanan ng Biblia. So kahit ayaw nating tanggapin, tatanggapin natin. Kung sinabi ng Panginoon, be not unequally yoked with unbeliever, huwag mong gawin. Diba? Kung sabi ng Bible, words corrupt good man or communication. Words corrupt communication. Huwag tayo magmura. Diba? Naglalaro ka lang. Diba? Pugad ng lawin. Diba? Tao ka ba? Diba? Flee from ungodly things. Layuan natin. Ngayon, kung lumayo ka, huwag ka nang bumalik. Lumayo ka na nga, tapos babalik ka pa. Para tayong ewan nun. Di ba? Nakakita na ba kayo ng tao na naglalakad siya, pupunta siya sa isang parte, tapos biglang babalik, tapos lalakad na naman siya, tapos babalik? Anong tingin nyo doon? Babalik-balik. Remorse. Buang ewan. Alam nyo po, once na nakagawa tayo ng kasalanan, meron tayong guilt sa puso natin. Hindi mo yan maramdaman kasi nga guilt eh. Merong unknown
sa puso natin na kahit anong gawin nating masaya, manood tayo ng comedy, hindi tayo totoong masaya. That is guilt. That is the Holy Spirit na kinukonvict tayo. Di ba? Okay lang magkamali. Tandaan niyo po, walang problemang magkamali. Dahil tao tayo, normal. Ang nature po natin ay makasalanan. So we tend to do mistakes. Pero yung paulit-ulit na ginagawa yung kasalanan, ano nang tawag dun? Di ba? Giging habit mo na gumawa ng kasalanan. Ngayon, ang first point natin, flee from ungodly things. Layuan na natin. Wala na tayo dun. Sabi, di ba? Ayan. O, kunwari, tayo mga Pilipino, makukulit tayo eh. Makukulit tayo eh. Pag meron nang nakalagay na sign, bawal umihi dito. Anong gagawin nating mga lalaki? Basta si Ivana, pwede. Di ba? O, kunwari, bawal pindutin, nakakamatay. Anong gagawin natin? Pipindutin. Bawal tumawid dito, nakakamatay. Anong gagawin? May tatawid pa rin. Push. Yan, yun nasa sa pintuan natin. Nakalagay na nga push pero hinila mo. Nakalagay na pull pero tinulak mo. Di ba? Makukulit tayo eh. Di ba? Makukulit tayo. Minsan tayong mga Kristiyano, kahit alam na natin na tama, kahit na alam na natin na ito yung tama, sa mali pa rin tayo tumitingin eh. Sa mali pa rin tayo gumagawa. First point natin, flee from ungodly things. Paano mo lalago ang relasyon natin? That's number one. Punta tayo sa number 2. Sabi ulit ng ating text, Psalm chapter 1, verse 1 and 2. Sabi, hanggang anong oras ba ako? Okay lang. 6:30. Sabi ng Psalms chapter 1, verse 1 ulit tayo. Sabi diyan, nor standeth in the way of sinners. Ang second point po natin is fleeing from unwanted friends. Di ba? Sabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Punta tayo doon. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? Sa school, lahat po tayo dito halos nag-aaral. Lahat, hindi ko sinasabi, halos lahat. Halos lahat tayo nag-aaral dito sa school. Sino dito ang mga may kaklase na kaibigan niya talaga? Ako, meron akong kaklase mo na solid, kumbaga. Ayan, meron tayo. Okay. Thank you. Diba? Fleeing from unwanted friends. Yung mga kaibigan natin, come and go yan eh. Diba? Friends may come and go. Sa mga oras na kailangan natin sila, wala sila. Sa mga oras na kinakailangan natin ng comfort, kumbaga, wala sila. At, ang hindi lang yon, binabash pa tayo. Diba? We flee. Unwanted friends. Ibig sabihin ng unwanted, mga hindi naman kailangan na kaibigan. Ngayon, nung tayo ay nasa pinaka-sad state ng ating buhay, meron pumapasok, pre, ito, good item. Good item. Pre, basketball na lang tayo kahit Sunday. Ba? Oh, may gagawin tayo sa school. Sunday, 8 a.m. Huwag ka na magsimba. Diba? Diba? Fleeing from unwanted friends. Lumayo tayo doon. Layuan natin yung mga kaibigan na hindi naman tayo lalago. Lagi lang tayong dumikit sa totoo nating kaibigan, which is Jesus Christ. At ang Panginoon, yung magbibigay sa atin ng kaibigan na totoo. Hayaan po natin na ang Panginoon yung magbigay sa atin ng kaibigan na magiging instrumento para purihin natin siya. Humanap tayo ng kaibigan na ilalapit tayo sa Panginoon, hindi ilalayo. Di ba? So kung meron kayong naiisip na kaibigan na ililalapit kayo, hug nyo sila. Ay, di ba?
Ngayon, flee. Layuan natin yung mga kaibigan na dinadown tayo. 'Di ba? Pero wag nyo silang isipan ng masama. Malay nyo, instrumento din sila ng Panginoon para tayo'y lumago. Para lumago yung personality natin. Tandaan po natin, hindi lahat ng pangit na nangyayari sa ating buhay ay pangit talaga yung solusyon. Pangit talaga yung rason. Minsan pinapadaan tayo ng Panginoon para tumatag yung personality natin, para maging strong tayo sa Kanya. 'Di ba? So, lahat man ng mangyari, lahat man ng dumating, kaibigan, karelasyon, 'di ba? Lahat 'yan parte ng buhay natin. At wag po nating hayaan na sila ang magdikta ng buhay natin. Hayaan natin ng Diyos ang magdikta sa atin. Hayaan natin na siya ang manguna. Friends may come and go, but God doesn't. Tandaan niyo po yan. So, mabilis lang tayo. Mabilis lang tayo. Hindi po ako sanay na mahaba mag-preach. Mahaba mag-preach. Matagal na yung 1 hour. Ayan. So, third point. Paano tayo lalago sa relasyon natin sa Panginoon? Una, flee from ungodly things. Flee from unwanted friends. Pangatlo, flee from unnecessary words. Flee from unnecessary words. Punta tayo ng Psalms 1, verse 1. Verse 1, tama. Psalms, balik tayo sa ating text verse. Psalms, chapter 1, verse 1. Sabi diyan, nor sitteth in the seat of the scornful. Tandaan po natin, communication is vital para lumago ang relasyon. 'Di ba? Kahit saan bagay, magkaibigan, pag di yan nag-usap, di na yan magkaibigan. 'Di ba? Oh? 'Di ba? Ay, may naisip kayo ha? Communication. Paano tayo magkakakilala ngayon? Magkakakilala ba tayo kung di tayo nag-usap? Diba? Magkakaroon ba tayo ng fellowship kung walang nanguna dito na magsalita? Meron po tayong CBC YB fellowship. Punta po tayo dito ngayon. Communication. Diba? So, ang communication, parte na ng buhay natin. Hindi lang siya course. Ito'y lifestyle. Communication is a lifestyle. At, papaano ka lalago kung hindi mo kinakausap ang Panginoon? Kung hindi mo binabasa ang salita? Kung yung pinapakinggan mo is inspirational videos nila Rendon. Wala po. Diba? Mas nakikinig ka pa sa payo ng mga social media influencer kesa sa payo ng Biblia. Flee from unnecessary words. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng unnecessary, hindi masyadong kailangan. Yes, pwede po natin silang guide, reference. Pero yung magdidikta ng buhay natin ay ang Biblia. O yan, may nahulog. This is God's word. So, Kristiyano tayo pero hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kristiyano tayo pero hindi tayo nagpe-pray. Di ba? Wala pong exempted doon kasi kahit ako. Meron yung nag-send sa akin, sabi, leader ka, pero di ka nagpe-pray. Umalis ka na lang dyan. Di ba? May point. Kristiyano tayo pero hindi natin kinakausap yung Panginoon natin. Kristiyano means servant of Christ. Boss natin si Kristo, tapos hindi natin kinakausap. How will we grow our relationship to the Lord? Di ba? O kunwari, ayan, balik tayo sa kaibigan. Balik tayo sa kaibigan. Nakita na po natin na sobrang down yung tao. Sobrang, kumbaga depressed na yung tao. Tapos tayong mga friends niya, tayong mga niya, bakit ka malungkot? Tatanungin pa na, bakit ka malungkot? Ay hindi, sumaya ka lang. O sige, masaya na ako. Di ba? Di ba? O kunwari, depressed na siya. Gusto niya na mapagsasabihan. Pumayo tayo. Ganito nga kasi, brother. Kasi ako nga eh. Minsan po, kailangan lang nating tumahimik.
Kailangan lang nating umupo, tabihan siya. Flee from unnecessary words. Yung mga bagay na, alam niya naman kasi di ba? Alam niya naman na ganito gagawin niya, pero minsan kailangan niya lang ng tenga para mapakinggan. And kaya tayo nandito. Di ba? Christians should support Christians. Hindi dapat i-down. Kasama sa suportang yon ay pagre-rebuke. Di ba? Ang Bible nga nire-rebuke tayo All scripture is given for inspiration, reproof, correction, instruction for righteousness. Ang Biblia po, at dito po lahat ng sagot. Di ba? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Andiyan pa po ba kayo? Wala nang amen Wala nang amen, baka napagalitan na po. Hindi po ako galit 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Di ba? May naalala po ako na verse. Out of the abundance of the heart, the mouth proceeded, tawa, speak it. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun yung masasabi mo. Sinner's prayer. Joke lang. Diba? Joke lang, tapos na po yung debate. Nadadala lang ako, nadadala. Diba? Out of the abundance of the heart. Minsan yung puso natin, lungkot na lungkot. At gusto niya lang namang ilabas kung ano yung nandito sa puso niya. Diba? So tayo, mga Kristiyanong kaibigan niya, let's be listeners muna. Kailangan lang natin sila pakinggan. Kailangan natin silang unawain. Hindi sa lahat ng oras may payo na masusunod. Makinig ka muna bago ka magpayo. Let's be listeners. Let's be hearers. And not laging speak. Speak. Tandaan niyo po, lahat tayo future ng church. Future po tayo ng church. Tayo yung mga kabataan na susunod, maging mga nanay at tatay. Di ba? Sa susunod. Susunod pa. Di ba? 2025 daw. Hindi, joke lang po yan, joke lang. So, kung tayo po mga kabataan, is yung communication natin ay hindi okay, ano pa yung darating na next generation? Di ba? Kung ang communication natin sa Panginoon hindi pa ganun kaklaro, ito yung oras para reminder din to sa atin, para bumalik sa kanyang salita. Okay, last po tayo. Yan. Dito po tayo. How to grow our relationship to the Lord. Sabi ng Psalms chapter 1. Sabi po ng Psalms chapter 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord. His delight is in the law of the Lord. Fleeing from unfruitful desire. Minsan tayo mga Kristiyano, bilang kabataan, marami tayong desires. Di ba? Ang dami nating gustong maabot. Ang dami nating gustong ma-attain. Kasi nasa point tayo ng buhay na gusto natin matry lahat. Gusto natin ma-experience lahat. The question is, are you glorifying God? Yung desire mo ba na yun ay nakakonect sa kalooban ng Panginoon? Yung desire mo ba na yun ay magiging fruitful sa Panginoon? O desire mo na yun ay maglilid lang para sa sarili mo? Di ba? Unfruitful. Hindi namumunga. Di ba? Do not trust your desire. Trust God's work and will. Yung mga desire po natin, sabi nga ng, nakalimutan ko yung verse, the heart is deceitful. Mapanlin lang ang puso. Kaya sabi ng Bible, hindi dapat puso ang ginagamit. Biblia. Kasi kahit minsan yung isip natin, tablado rin yan Tumatabla rin sa kung ano yung tama Punta tayo sa Biblia. Christians, dapat po tayo sumandal sa Biblia. Hindi sa desire
natin. Kung may tinatawag sa inyo ng Panginoon para magpastor, wow. Ayan, di ba? Maganda yung desire eh. Maganda yung desire. Unfruitful desire. Layuan po natin yung unfruitful. Yung hindi ka mamumunga. Hindi ka mamumunga sa Panginoon. Kasi merong desire, may fruitful na desire sa mali. Di ba? Merong ganun eh. You desire na, paano ba? Na magnakaw. Di ba? Nag-desire ka, wala na akong pera, kailangan ko magnakaw. Di ba? Tapos namumunga naman siya, nagkakaroon ka ng pera, pero mali, illegal. Gusto kong sumaya, eto na ang marijuana. Di ba? Rugby. Droga muna bago bola. Baligtad. Di ba? May mga desire tayo na pwede namang maging fruitful sa mali. Let's always desire what God wants us to do. Lagi nating in-desire kung ano yung gusto ng Panginoon, yung kalooban niya. Ano nga ba yung sinabi ni, sino ba yung teacher namin sa, na nasa US, ang pangalan nun? Jordan. Sabi niya, God's will, basta. Basta ang context, hayaan mong yung desire mo ay nasa kalooban ng Panginoon at galaw ng Panginoon. Kasi minsan, we pray. Nagpe-pray tayo, pero nagtitake tayo ng action. No, ang Panginoon, kaya nga by faith eh. Doon papasok yung pananampalataya. Nagpe-pray ka that something will work out. Have faith. Di ba? Nasa Biblia. Yung desire natin, kumari, meron tayong desire na maging successful na businessman. Maging successful na businessman. Maging successful na artist. Maging successful na singer. Maging successful na basketball player. Pero yung desire natin na yon ay dapat hindi ka magsisimba ng linggo kasi magpa-practice ka. Is that a fruitful desire? Dapat lahat ng desire natin align sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Ano po natin yan eh, madidiscern agad natin kung ano yung kalooban ng Panginoon eh. Sunday, worship time, tapos merong ganitong gawain. Although naiintindihan natin yung iba talaga, may sakit ka, hindi ka talaga makapag-church. Meron kang talagang importante, emergency, naiintindihan yan. In fact, sa Panginoon na yung diretsyo natin yan. Pero kung yung time na yon is free ka naman talaga tapos hindi ka pupunta, di ba? Layuan natin yung mga unfruitful desire. Di ba? Layuan natin yung mga desire na alam nating hindi naman tugma sa kalooban ng Panginoon. Lumayo na tayo doon. And doon mag-grow yung relasyon natin sa Panginoon. Diba? Doon mag-grow yung relationship, yung communication, yung trust, diba? Yung faith, yung loyalty. Lagi nating ituon kay Kristo. Diba? Loyalty to Christ. May kantang ganun eh. Loyalty to Christ. Okay. Sa conclusion natin, diba? Starting a relationship with God is easy. Napakadali nun. Napakadaling mag-start ng relationship. Kahit saan bagay. Napakadali. But continuing to grow our relationship with God is hard. Kasi kailangan niya ng commitment, consistency, di ba? There will be times na meron tayong mafe-face na difficulties. There will be times we will face difficulties, troubles, and testings in life. But one thing is sure. We will surely grow if we put our life to Christ. So, how will we grow our relationship to Christ, to God? Flee from ungodly things. Flee from unwanted friends. Flee from unnecessary words. And lastly, flee from unfruitful desire. Ang ating last slide, paki-flash po. Yan. Be connected, be committed, and together, let us grow our relationship with the Lord.
So once again, maraming salamat po sa pakikinig. Thank you po sa privilege na makapagsalita dito at maraming salamat po. Amen. Salamat, Brother Aaron. At tayo nabusog ng salita ng Panginoon. May napansin ba kayo sa mensahe na binigay kumbaga galing sa salita ng Panginoon dun sa message ni Brother Aaron? May napansin ba kayong isang salita na paulit-ulit? Flee, no? Wait lang, sumabit. Ayan, so mapapansin natin doon yung salitang flee. No? Pag sinabing flee, hindi yung palapit. Ganun ba yung flee? Palapit? Hindi po, no? Pag sinabing flee, it means to run away. So, bago tayo magtapos ay nais kong mag-iwan ng isang verse, no? Para sa ating lahat. Pwede pong paki-flash sa screen yung, dalawang verse, sorry. Sama-sama nating basahin. James 4:7. Ayan, basahin natin. James chapter 4 verse 7. Yan, ready, set, read. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. No? Romans chapter 12 verse 2, last verse. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable and perfect will of God. So maraming salamat po at ngayon po ay magtitipon tayo ng kaloob para sa YP. Hilingin po natin si Brother Jabez para siya po ang manalangin. Okay po, let's pray. Dakilang amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po at nakadalo po kami ngayon para sa YP Fellowship. At salamat po sa mensaherong nagbigay ng salita niyo, Lord. Naway maging instrumento po ito upang kami ay lumago. Bahagi po ng aming programa ay ang pagbibigay ng offering. I-bless niyo po ito at gamitin niyo po upang lumago ang aming simbahan. Maraming salamat po sa ibiyahing binigay niyo po sa amin. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, dito na uli ako. Reminder, sa darating na September 24, meron po tayong Youth Thanksgiving. Okay, sana madagdagan pa tayo kung sakali. Yung attendance natin mas madagdagan. Ilan ba tayo ngayon? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 plus. Okay, sana madagdagan pa tayo. Kasama po natin yung Young Pro. Magkakaroon tayong Thanksgiving dito. It's to bring back the glory to God kasi tinawid niya tayo from peak point, Powers of Evangelism, anniversary. It's us, YP, to bring back the glory sa Panginoon. So invite kayo. Mag-invite po kayo ng visitors. Okay? Hindi ba? Yung mga unsaved. Unsaved visitors kasi tayo muna. Then abangan nyo pa po yung mga mangyayari na event. October 1 ay Evangelistic Sunday. Tama ba? Revival. Evangelistic Revival. So, magdala po kayo. I-goal nyo. Lagi nyo pong i-goal sa sarili nyo. Kahit isa lang. Kahit isa lang na kaluluwa or kilala. Mag-grow tayo niyan. Kahit isa lang naman. Hindi naman kalakalaki ng isa. Diba? So, and reminder lang yung ating commitment. Next Sunday na po ang deadline. Tama ba? 17. Next Sunday na po ang deadline kay Sister Chris, nyo po ibigay. Okay, para po yun sa ating food. Para sa ating food yun, nakakainin this Youth Thanksgiving Sunday. So, any concern po? So dagdag ko lang, this Saturday, babalik na tayo sa field operation natin. So alam ko guys na busy tayo, marami tayong mga ginagampanan sa school or sa bahay, sa work. Pero po, bigyan po natin ng time yung field operation natin, 3 p.m. hanggang 5 lang naman yon. So kung pwede po kayong maka-attend,
gawa niyo po ng paraan. Ayan. So mga available po, kailangan po namin kayo. Ayan, hindi lang po isang kailangan namin, kundi lahat po kayo. Kung available po kayo, please do come. Ayan. Ayan, kailangan po namin kayo dahil meron po tayong mga kailangan gawin. Magbukas po tayo ng panibagong area. Ayan, at sana po ay mas marami pa po yung mga men natin kasi alam ko po marami po kayong marami akong nakikita sa inyo na potential sa magiging leader. Ayan. So sana this Saturday punta po tayo ng 2:00, mag-meeting tayo. Ayan, kung hindi po kayo makapunta ng 2:00 sa 3, pwede na po tayo mag-start. Antayin po namin kayo. Ayan, at ano pa? Yung promise po namin na prize doon sa sa Mahal Ka ng Diyos. Pag-usapan muna namin ni Brother Aaron. Ayan, so this Saturday po magbubukas po tayo ng panibagong area, then mag-invite na rin tayo ng mga young people na umattend sa Thanksgiving. Ayan, so ayan si Brother Jason, alam natin na bago lang siya. Ayan, hindi ko naman siya i-introduce. Bago lang siya makasama natin, pero dahil worker siya, ayan, gagawin ko siyang leader sa field operation. Ayan, alam ko guys na marami dito na mayroon skills pagdating sa pag-handle ng area. Pero ayun, hindi ko sila malapitan kasi lumalayo din sila sa akin. Lumalayo sila sa akin. Ayan. Or baga hindi lang sa akin kundi pati siguro sa Panginoon, or talagang busy lang. Okay, intindi natin. Ayan. So si Jason nilagay natin doon. So yun, sa mga bata na tulad nila sinong kapatid mo? Si J. Best, ayan. Alam ko kaya niya po magandal ng area, pero tingnan natin balang araw. Ayan, makamalay nyo. Siya na po yung papalit kay Aaron. Hindi, joke lang. Mag-bypass. Hindi. Ayan, so yun po, this Saturday, sana po makarating po kayo, expect po yan. Ilang oras lang naman yun 3 or 4, di ba? So pagdating natin, diretso na tayo ng choir. Ayan. So, ako nga rin pero yan na tayo. Ako nga rin dito po ako available, pero kahit online po ako, kaya ko pong gawin yung oras ko para maka-attend lang. So, ilang linggo na ba tayo hindi nakapag 4, 3, 2. Ayan, so 2 o 3. 'Di ba? Kasi alam niyo guys, nangihina din yung loob ko kapag ako lang yung nag-chat ako na guys, ganito may field operation tayo. Tapos walang magre-reply na makapunta ba o hindi makapunta. Mag-a-update na lang pag nag-cancel na ako. O, di ba? Magagalit kayo sa akin pag last minute ako nag-announce. O, nag-ano din kasi ako ng oras ko kasi sa whole Saturday, marami din akong gagawin. Lalo na dito sa auditorium, classic o ganon. So, hindi ko naman yung sinasabi sa inyo para konsensyahin kayo. Kasi part ko din naman to as a servant of God, di ba? Servant ni Christ. Yan. Pero pagtulungan natin yung gawain ni Lord. Kasi lalo na si Brother Aaron, whole day din siya sa school. So kasi kung free half day lang siya, kaya namin gawing 2. Si Brother Sainel, kaya namin gawin yon. Pero kasi wala na siya, tapos minsan ang faith natin nakadepende din sa mga makakasama natin, di ba? Kasi masaya maglingkod pag marami kayo, di ba? Yan. So tulad nito, konti lang tayo, hindi tayo mas gaano kasaya, di ba, sa fellowship. Pero yan, invite tayo, field operation, para mas marami pa tayo madala na kaluluwa ng mga young people. Or hindi young people, mga adults, ganyan, mga parents, ganyan. So pagtulungan natin, yan. So kapag nag-update kami, mag-reply naman kayo, grabe naman kayo sa amin. Ayan. Mag-reply kayo. Ayan, wag kayo yung magsabi na, pero din dito na ako, di ba? Kasi nag-cancel na ako. Ayan, minsan nakonsensya din ako kasi time nyo yon, pinagamit nyo. Pero wala nag-cancel na. Yan. So marami tayong pag-uusapan this Saturday. Nawa makadalo kayo, magsha-shuffle tayo sa area natin. So meron tayong mga area na tatanggalin, meron din tayong mga area na ilalagay ulit. Yan, magdadagdag. So be prepared, ganyan. Yan, iset natin yung puso natin, hindi lang yung basta andun yung kaibigan mo, attend ka ng field operation, makasama ka para ma-enjoy ka or mag-enjoy ka, hindi. So set natin yung heart natin, pati yung isip natin sa ganong ministry.
Okay? So yun lang, sana next week makapunta kayo. Halas na lang. Welcome natin yung mga bago natin. Yan, si Sian, tsaka si Jason. Okay, mga bagong muka. Bagong muka na mukhang... oh, walang sinabi. Ayan, welcome natin sila ngayon kapag nakita nyo sila sa daan. Uy, kamusta ka na? Yan. Okay, o yung mga dati nating YP, churchmate na wala ngayon, kamustahin natin? Di ba? Kaya para sama-sama pa rin tayo makapag-fellowship. At mas marami, sabi nga, mas masarap maglingkod kapag sama-sama. Pag marami. Oh. Diba? Mas masarap. Diba? Masarap naman maglingkod na unti lang, pero mas masarap. Diba? So, mas masaya. Okay. So, yun lang sa akin. Yan. O sa Sabado kung hindi 3, alas 3. Ayan Tumawa naman kayo. Ayan, so palakpakan natin ang Panginoon sa buong maghapon. Kaya tayo tayong lahat. Sige, tayo. At pangunahan tayo ni Brother Jeno para sa ating pangwakas na panalangin. Okay, tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buong hapong pag-iingat niyo po. Maraming salamat po sa mga salita na aming napakinggan at sa Group 1 po, Panginoon, na inyong ginamit upang maging matagumpay ang program sa hapon na ito sa iyong tagapagsalita. Kayo na po ang magpala sa Kanya at nawa po aming panalangin na kami lumayo sa mga bagay na di nakalulugod sa inyong harapan, Panginoon, nang sa ganitong paraan ay kami lumago ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. Tawaran niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ingatan niyo po ang bawat isa sa aming paghihiwalay-walay. Sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. Thank you po sa lahat. Mga kalat po, pakidampot na lang po ang upuan.